Maraming paraan para hindi ka mawalan ng pang-ulam kapag ikaw ay nandito sa probinsya. Tulad na nga lang na rin pangunguha ng balakwit. Kapag wala ka makuha sa hibasanan at ubos na at wala din naman kasing hibas, ay di manisid. At yun na nga mga katabody for today's video, at dahil nga wala pa ngayon hibas ay hindi pa kayo makapangilaw at hindi rin kami makapanghibasan. Kaya naman naisipan nga namin ng kapatid ko na manisid naman din sa dagat. At ang pangunguhain nga pala namin din sa dagat ay balakwit at hindi isda. Kasi nga sabi ng kapatid ko nakakamiss daw manguha ng balakwit kasi nga nakaraan taon ay sila nangunguha ng balakwit at talaga namang yan ang daming balakwit din sa amin. At yun nga ang pinagkakakitaan nila dito nung nakaraang taon at ako naman ay wala dito noon. Ako ay nasa Laguna pa noon at ako ay nagtatrabaho pa. Pero ngayon nga ay ayun, tambay, pamulog-mulog lang din sa Quezon. So bali kung tatanungin nyo nga pala bakit naman ay kailangan pa namin sisidin ng balakwit ay pwede namang panguhain na lang yan kapag may hibas. Pakialam nyo baga? Hoy hindi. Dito po kasi sa amin ay nasa malalim na parte ng dagat ang mga balakwit. Kumbaga nandun sila sa pwesto na hindi nahihibasan kaya kailangan talagang sisirin. Pero meron din naman sa mababaw kaya nga lang ay akaunti na at ubos na rin ang mga nanghihibasan. Pero ngayon ng taon ay hindi pa ulit nasusubukan ni Papa na manisid ng balakwit. At abala nga kami sa pangingilaw lagi. Nakarating na nga pala kami din sa aming apanisiran kaya nga lang hindi masyadong malinaw talaga ang tubig. Pero okay na rin naman yan. Agama inalaang namin. Pero hindi, malinaw-linaw din naman ang kauntian. Siguro naman ay makikita rin yan sa ilalim. Malalim lang kasi yung tubig kaya hindi masyadong makita. Bali may dala nga pala kami ditong toothpaste at ipinanglilinis nga pala namin yan sa aming ginagamit na antipara. Para daw makinang ang antipara. Sabi nila Papa, yan laging ginagamit nila Papa eh. At saka para daw hindi magamoy goma. Ang mga balakwit nga pala ay kadalasan niya makikita ay dini sa buhanginan. Kaya naman ay dini nga kami pumwesto sa medyo mabuhangin. Nga pala kapag ako ay nangingilaw, lagi ako nakasapatos. Ngayon naman ako ay maninisid ay nakamedyas naman ako. Siyempre para hindi baga maluwag ang tapak o yung palagay baga sa paa at hindi nga ako mahihirapang magtipa. So bali ito nga pala yung tapak na sinasabi ko, ito nga pala ay ginagamit ni Papa. Ayawan ko na lang kung kakasya sa akin, baka aray luwag. At saka nga pala talaga hindi ako gumagamit nito kapag ako ay naglalangoy o naninisid baga. Kasi nga hindi ako marunong gumamit nito, parang pakiramdam ko lalo ako malulunod kapag gumamit pa ako nito. Pero sabi nga nung kapatid ko, itistingan ko nga daw. Baka naman daw ay kaya ko rin gamitin. Kasi nga mas maganda daw talaga kapag maninisid ka ay may ganito ka sa paa. Kaya naman sabi ko nga ay halat at testingan ko nga. Kaso nga ay luwag din naman sa akin ay talagang lalo ako mahihirapan ito. At yan na nga ba sinasabi ko, parang ayoko nang bumitaw din sa tarik at parang pag bumitaw ako ay parang diretso ako pa ilalim ay. At wala nang ahunan. So bali unang sisid ko nga pala dito ay nakita kami dito ng kibot. Yan yung tirahan ng Nemo. Ayan may laman nga siya. Ayan o. Nakakatuwa talaga kapag pupunta ako din sa dagat kasi nga lagi ako nakakita ng mga ganyan dito. Ang ganda nilang pagmasdan. Lalo na kapag ganitong harapan nga at hindi mo lang sila mismo sa video nakikita. At dahil nga matagal din talaga akong hindi nakakapaglangoy sa dagat kaya bagay ako naninibago. Para bagang katutubog ko lang sa dagat para ako inahingal na agad. Paano tayo kahit naman kami malapit sa tabing dagat ay bihira lang talaga ako maligo sa dagat. Kumpara noong bata pa ako nan talaga namang hindi ako naangon sa tubig hanggat hindi kami inasundo ng pamalo ni Mama. Bali kanina pa nga pala kami sisid ng sisid dyan ay wala pa man lang kami nakukuhang balakwit kahit isa. At medyo may kalabuan nga rin talaga ang tubig. Medyo nahihirapan nga pala yung kapatid ko sa paghatak ng bangka at gawa na yung bangka namin ay may tolda. Tapos medyo mahangin pa kaya naman yan nung ganit ngang hatakin. At medyo malaki rin kasi yung bangka na gamit namin. At napadpad na nga kami din sa batuhan kaya naman ay pumanhik nga muna yung kapatid ko at sinagwanan niya muna. Pabalik doon sa buhanginan. Yung bangkang maliit nga pala sana ang dadalhin namin para madaling hatakin. Kaya nga lang isabi ko ito na laang at gawa nang wala kasing tolda yun. Kaya nung init kasi kapag sumampa kami sa bangka. Bali hindi na nga ako nakatiis at tinanggal ko na nga yung tapak at gawa nang talaga ako nahihirapan doon. Mas komportable akong lumangoy kapag walang suot ang aking paa. At dahil nga malaking bangka ang sinakyan namin ay yun, hirap din ako ngayon sa pag-ahon din sa bangka. At yanong taas. Kaya naman ako'y nadaan na lang ay dini sa tarik. Bali nakakita nga na naman pala ulit kami dini ng kibot. Ayan, may laman na naman siyang clownfish. Puro ganda rin na nga lang pala nakikita namin dini. Wala malang akong makita dini balakwit. Kaya naman naisipan nga namin ng kapatid ko na lumipat naman ng pwesto kasi nga dito talaga sa medyo mababaw ay talagang wala na at yanong dalang. Sabi nga ng kapatid ko ay dapat daw dun kami sa medyo malalim kaso nga lang ay baka hindi kayanin ng aking camera at bukod doon ay baka pagsisid ko naman ay baka ako'y tumindag na at hindi na ako makaahon sa sobrang lalim. Ay buti sana kung may hasang ako at kahit yanong lalim niyan. So yun na nga din nga pala sinilipatan namin ay nakakita nga pala agad yung kapatid ko. Ayan kaso nga lang ay umang naman pala, walang laman. Ay may laman pala kaso umang. Nakita nga rin pala kami dito ng maliit na saguksok at pinagtitripan ko nga laang kung mahuhuli ko baga. Kasi nga kapag gabi at kami nangingilaw, di ba dinadampot ko laang yan at yan ang dalingang hulihin. Pero ngayon nga hindi ko talaga siya mahuli-huli, ang bilis. Iba kasi talaga kapag gabi at yan ang aamo nga ng mga isda at mga nakalabas din sila. Hindi nga tulad kapag ganitong umaga at mga nakatago sila sa batuhan. Wala nga malang ako makita ditong isda na pwedeng panain.
puro mga palata. Paano tayo nasa babaw laang naman ta kami? Makakahuli ka lang talaga dito ng mga malalaking isda ay kapag nasa mga pangantuhan o yung talagang sa malalim at sa mga malalaking bato. Kasi nga dito sa amin ay napakarami din ditong maninisid. Kaya naman wala ka na rin halos talaga makikita ditong isda. Hindi nga tulad sa ibang lugar na nasa tabihan lang ayan ang laki ng isda. Pero kapag gabi, ayun, meron naman kami nakukuha dito. Kapag nangingilaw kasi nga tumataas naman ang tubig at yung mga isda sa lalim ay napupunta din sa tabihan tapos nahihibasan sila, natatrap sila sa mga lamaw. Bali nakakita nga pala ako dito ng dumi or yung panai kung tawagin din sa amin ng sea cucumber. Ayan, kapag umaga nga pala sila ay sila yung mga nakatago. Makikita mo lang sa kanila yung mga panai nila o yung dumi. Tapos hahanapin mo lang sila, mga nagtago-tago lang yan sa bato, mga nagsandal, ganyan. Sa tinagal-tagal nga pala ng paninisid namin, ayan nga, nakasumpong naman kami ng iilang nga balakwit. Napakadala nga pala ngayon, hindi nga tulad noon. Sabi nga nung kapatid ko noon na hindi daw talaga sila pwedeng manisid na walang dalang sirok kasi nga daw halos nakalatag lang daw ang balakwit sa buhanginan. Uumayin ka daw mamulot at talagang kailangan ay may lalagyan ka sa ilalim ng tubig. Pero ngayon nga ay naku, uumayin ako kakasisid, napakadalang. May nakita nga rin pala ako ditong kasag na nakabalay sa buhangin kaya naman ay hinuli ko na nga at gawa nang wala kasi ako madampot din ay napakadalang. Bali dalawa nga pala sana yung kasag na yan, yung isa nga kanina ay malaki kaya lang hindi ko na nahuli kasi nga ay kinapos ako ng hininga tapos pag butuwa ko sa tubig ay napauntog pa ako dun sa unayan ng bangka. Medyo maliit nga lang pala itong kasag kaya naman pinakawalan ko na muna. Medyo tanghali na nga pala pero ilang piraso pa lang ang nakukuha namin kaya naman ayoko na nga at ako'y nagugutom na, gusto ko na magluto. At saka medyo masakit na rin kasi ang ulo namin kakasisid tapos mainit pa tapos medyo maalon pa. Kaya naman ay tinali ko na nga pala muna din yung bangka din sa may puno ng pagatpat tapos magluluto na lang kami din sa may bangka at may dala nga pala kaming kalan. Ito yung sinasabi ko kaya gusto ko ay may tulda at gawa ng pagsampa nga namin at magaluto kami ay hindi mainit. Bali ilalaga ko nga lang pala itong balakwit at ilang piraso lang din naman. Masarap sana yan ay luyahan kaya lang ibagong huli din kasi yan ang buhangin yan. At dahil nga may nakita rin kami ditong tuyom aba hindi pwede na hindi namin naulamin yan. Kaya naman ay nanguha na nga rin kami. Nga pala kapag mangunguha ka ng tuyom ay kailangan may dala kang sirok tapos meron kang pangkawit o di kaya naman ay pansungkit din sa tuyom para maisilid mo siya sa sirok. At dahil nga hindi mo yan pwedeng damputin at matutusok ka niyan. Bigla ko tuloy naalala yung kwento sa akin ng isa kong kakilala kasi nga sabi niya napapanood daw niya sa video ko na kinakain daw yun, tuyom. Kaya naman daw ay nakakita nga siya sa hibasanan ay dinampot daw niya. At susubukan nga daw niya kung ano bagang lasa. Kaso nga lang bakit niya dinampot? Ayan tuloy at natusok nga siya. Sabi ko nga sa kanya, alam mo minsan sira ulo ka talaga. Ayun at tinawanan lang ako. Tapos meron nga rin pala nag-comment sa akin sa YouTube naman yun na sinasabi niya na masarap nga daw pala ang tuyom. Tinistingan nga daw niyang kumain kasi nga napanood daw niya sa video ko. Yes po, masarap naman po talaga ang tuyom lalo na kapag bahaw ang kanin. Sobrang malasa talaga siya sa kanin. At saka mas maganda kapag kakain ka ng tuyom ay wag mo na lagyan ng suka kasi nga pag nilagyan ng suka tumatabang yung laman niya. So yun na nga guys, kain po tayo. Nga pala kung mapapansin nyo na yung iba kong video ay parang inuulit ko laang. Kasi po nagre-response lang po ako dun sa request ng iba. Kumbagay pagbigi nang walang ligalig. At saka totoo lang po kasi gusto kong ipakita kasi sa inyo na paano ba explain to ay? Sige, wag na nga lang. Hindi, yun na nga. Gusto ko kasing i-share sa inyo yung mga pamamaraan kung paano ka makakuha ng mga pang-ulam. Tulad na nga lang halimbawa ng talimaras. May 3 paraan para makahuli ka ng talimaras kasi ganun yung ginagawa namin dito sa probinsya. Kumbaga sinishare ko lang sa inyo. Yung una nga ang ginagawa namin ay nangunguha kami ay sa lalauhan. Tinudukot namin sila sa mga butas-butas, sa mga ugatan ng bakawan, pipisik, o di kaya naman ay kapag ayaw mong pumunta sa lalauhan at ayaw mong mahirapan sa pagdudukot sa butas, ay pwede ka rin naman mangilaw niyaan sa pilapil, sa mga palaisdaan at mga nakalabas na lang sila kapag gabi. Pwede mo silang damputin kaya nga lang dapat kapag dadamputin mo sila ay mahigpit ang hawak para hindi ka masipit. At kapag ayaw mo naman mangilaw at ikaw ay napapanlaw, ay hintay mo na lang mag high tide at pwede kanyang manilo sa tabing ilog. Kasi kapag high tide ay mga naghapon lang yan sila sa mga puno ng pipisik o di kaya naman ay sa mga ugatan ng bakawan, pwede mo silang siluin. At kapag nga ayaw mo pa rin at gawa ng hindi ka marunong manilo, aba ay wag ka na lang mag-ulam. Kumbaga gusto ko ipakita sa inyo na maraming paraan para makuha mo ang isang bagay. Kumbaga ikaw na lang talaga ang mamimili kung saan ka mas nadadalian. Parang buhay lang din ng tao yan na may gusto kang gawin sa buhay mo pero hindi mo magawa-gawa kasi nga nahihirapan ka. Pero kung iisipin mong mabuti, may iba pang paraan para magawa mo yun. Hey, ba't parang napapalayo ng usapan? Kanina inasa pang ulam laang ay ngayon napunta na dyan.